Araw sir, kumusta sir itong ating farm? Magandang araw din po sir. Mabuti naman po. Unti-unti rin nade-develop sa awa ng Diyos. Aha. Ano po yung ginagawa natin ngayon dito sa 4B Blue Farm? Marami tayong nakita mga development sir ha? Opo. Tuloy-tuloy lang po ang development nitong farm. Itong 2.9 hectares po, fully developed naman na po sa ngayon to. Na kung saan nahinati-hati po namin ito. Meron po tayo sa vegetable producing area na kung saan marami po tayo ngayong off-season na mga high value crops, mga vegetable po tulad po ng lettuce, meron po tayong broccoli, meron po tayong cabbage o repolyo, at yung pong pinakbit na gulay na kung saan yung karaniwang inihahanda sa pagkainan na gulay, nandito po ngayon available po sa atin ngayon. Available po. Apo. Napansin po natin yung mga hydroponics dyan, mga ilan po yan? Apo, yung pong hydroponics po dito ngayon, lettuce po ang nakatanim at yung pong yung Chinese, yung pechay po kung tawagin na green pak choy, na kung saan yung high value pong pechay yan, halos yung pong 800 square meter po ay nataniman po niyan ngayon. Tapos sa paligid po niyan may tanim din po yung repolyo saka po broccoli. Opo. Napansin po natin habang tayo naglilibot sir, marami mga tanim bawat area. Ano pong strategy yung ginagawa ninyo? Po, yun po ang isang technique po dito pagdating po sa gulay, yung high density multiple cropping po ng vegetable. Yung pag high density po, siksik po sa tanim, at the same time multiple po ang crop na itinatanim. Hindi lang po isa, kundi umaabot po ng 5 klase sa bawat area. Sa bawat lugar po. Opo. So makakatipid po ba rito sa mga pataba o kung ano? Opo, ang amin po, lalo po sa hydroponics, ang technology po namin dyan na ginagawa ay organic po. Kung saan ang ginagamit po namin pataba, yung mga chicken manure, goat manure, saka po yung mga swine manure na hinahaluan po namin ng coconut. Coconut base po kami dito. Opo. Kanina napansin natin sir, mayroon na kayong ubas. Kailan po nag-start yung ubasan ninyo? Opo, yung pong ubas namin wala pa pong 1 year. Sa ngayon po kasi pagka po tag-ulan medyo naglulugot siya, pero nagbubum po siya uli pag nag-summer months. Yun na po, pang summer po natin yan. Asahan po natin by next year, by month of April, meron po tayong mahaharvest na ubas, saka po strawberry. Opo. Mayroon pa po akong tanong. Dahil yung mga turista po ay nagpupunta dito sa inyong lugar, paano po yung ginagawa nating pag-accommodate sa kanila? Opo. Meron na rin po, inihabol po natin sir yung ang accommodation po rito. Meron po tayo ngayon 4 bedrooms na available po. 2 AC room at 2 pan room. At meron din po ngayon inihahabol na pang pamilya na room. 2 rin po uli yun. Para po sa mga inihanda po namin ngayon darating na Kapaskuhan. Na kung saan pinupuntahan naman na po ng mga taga Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan. Dito po sila nag-accommodate. Pick and pay po ng fruits and vegetable. Pipitasin po nila yung mga press na mga gulay at niluluto po nila. Doon sa meron po nakalaan pong lutuan. May kitchen po doon na kung saan yung stove po, may charge lang po sa pagluluto. At may mga available po tayo mga manok, native chicken po at duck, na kung saan ipapakatay nila sa aming worker, may charge lang po na 50 pesos. Pwede po nilang lutuin. Libre na po ang sahog niyan. Native na papaya, luya, sili. Pwede na po nilang pitasin na free of charge. Wala pong babayaran. Yung mga isda po, ano pong panilo dyan? Yung isda po, available po ngayon ang ulang. Meron po tayo yung freshwater prawn. Meron po tayong giant gourami. Available po ngayon. 1 kilohan na po ang isa. At meron po tayong tilapia at pangasius. Opo. Yung po mga turista natin, pwede rin makabili. Opo. Ang ginagawa po nila, nagka-cuts and pay po sila. Sila ang nangangawil. Ngayon po, kung gusto nilang biglaan, marami ang 10 kilos, iaangat lang po namin yung net. Pipiliin namin yung gusto nilang kunin at lutuin. Ibig sabihin, lahat na matatagpuan ng mga turista dito, na mga pagkain, mga sariwa. Sariwa po at chemical free po. Makakasiguro po silang safe at masustansya yung pagkain po nilang kakainin dahil organic po siya. Okay po. Ngayon pong December, ano po nakikita natin ngayon? Darating na Kapaskuhan. Talagang pinaghandaan po namin yung Paskong yan dahil mahaba-haba po yung weekend. So yan, long weekend po tayo. Pinaghandaan po namin yan sa pupunta po mga turista galing sa ibang mga probinsya. Natutuloy dito. Marami po kami available na mga gulay at prutas po. Tulad sa prutas po, meron po kaming pinya, pampasko at bagong taon. May papaya po, saging at buko. Hindi po nawawala ang buko. So, ina-expect po natin yung pagdating ng mga turista ngayong December. Opo. Dahil yan po, tataas po kasi ang bilang ng turista pagka po December. Okay. May bago po dito yung mga nadagdag dito, simula nung ako'y wala. Opo. Yung pong function hall po, na para po sa mga magbe-birthday, magkakasal, may binyagan, at maging po sa mga training po.
training po ng mga government at non-government organization, dito na rin po sinasagawa sa amin. Mapapansin niyo po, inilayo po namin yan sa mismong resort para po may privacy at tahimik po sa panahon po ng pagtitraining. Hindi sila ma-iistorbo sa ingay. Okay. Mensahe niyo, sir? Hello po, inaanyayahan ko po kayo na pasyalan po ang aming munting farm tourism resort na matatagpuan po rito sa Barangay El Pimentel, San Luis, Aurora. Feel free po pag nandito na po kayo. Okay. Welcome po kayong lahat. Budget ka ngayon na ito na. Inilipat mo na po. Oo, inilipat ko rito. Pati yung asin, may mga kondin. Nilipat na rin dito. Buhay na po sila. Wala pang mga... may mga isda na pala eh. Marami po. Ang bababa ng puno na niyo, gano'n po. Ito, maganda po. Nambubunga mga inyo po. Ayun nakadikit na sa lupa. Nakadalawa yung bunga. Isa, dalawa, tatlo po itong pispanan nyo ito, sir. 3 pispanan ito. Isa, dalawa, tatlo po. Yung mga ito, pispanan. Mga anong klase po yung mga nakalagay na mga isda riyan? Mayroon pong kon dito, yung tilapia po. Pagkatapos meron po yung tilapia. Tawag na ulang, kung tawagin po yung hipon. Hipon. May hipon din. Ulang po, yung malalaki. Malaki pong hipon. Diyan po sa lumalangoy at saka yung parang hito po kung tawagin niya. Tawag yung may tibo. Tawag yung parang hito. Opo, African hito siguro. Opo, hito. Ito po yung tagalawang kusma niya. Nakalutang yung maliit na. Ganda, nakalubong na. Pag nagpapakain po siguro ano? Opo, samin ako. Tuwan-tuwa. Pagka tumatawid na ganito, akala nila papakainin siguro. Oo, ganda Ikot-ikot na sila
pispan. Kaya, kumbaga, nito si Pero dito po, yung amo namin, kumbaga, sa mga na-harvest na, ito po, nag-harvest na rin dito. Ba't may orange na? May anong kung kaisda Kung kayo? po yan, talagang, Karpa? hindi po, naman po. mayroon po rito pala, mayroon pang isa, yung gurami kung tawagin, yung Ay, 14. maraming imported. Oo, ganito kalalapad. Ayun, kung nasaan na yun sila. Mayroon po rito, ay, doon ay. Pang-apat. Pero wala na, ginaglubutan din. Ang hipon po rito, malalaki. Nasa na kayo mga maliwanag. May hipon po rito ay. Ulang po kung tawagin, lumalaki po ng ganito. Gabraso, yung mga ulang dito. Ah, gabraso. Oo, yun po, oo. Oh, yun na po, yun na po. laki. Oo. Oh, laki nung po, ano? Yun na po sila. Hipon. Oh, yun na po sila. Oh, yun na, oh. Yun na po, lumalaki. Oo, laki. Haba, oh. Ang haba ng ipit, oh. Yun po yung mga ulang kung tawagin. Ulang. Opo, hipon. Marami na nga siyang hipon. O, yun pa, oh, nakapirmis doon, oh, hipon sa tapat ng haligi, oh. Oo nga po, laki. Nakita ko po. Ito, ang laki. Kaya hindi kita nito cellphone ko. Wala po, dito kita malabo yung ilog natin, ay. Kung maliwanag sana, maisisil po na sa maya. Bibidyo mo sa amin, gaganda sa amin. Ito, yung mga pispan po ito, papares. Pangatlong pispan. Pangatlong pispan po ito. Ano lang itong mga pispanan niya, ay. Ano kaya mga isda ang makakita? Ganon din sa Gurami po dati. rito, may gurami, may, yan na rin, yan na, nalutang, malalim po, hindi natin mabibidyo. Pero may kon dito ay mga imported na gurami po. Imported na marami. Malalaki po yun. Lawak, ano? Ano po itong area niya nito. Kaya sabi nga po nung mga ibang na dadayo rito, wala na raw makakabrik dito sa kwan na ito. Parang sa luwang, sa ganda po, sa kasari-sarian tayo may kanila. Mga inyugan, nakasari Masipag, ay. Masipag si Sir Masipag po Digno. pati yung may-aring nito, si Boss Ferrer, masipag po. Kaya kumbaga madali siyang umunlad sa buhay. Napakasipag na bata. May transensya. Ito po. Transit po to, up and down naman. Po, maganda to, may aircon pa po yung isa. Aircon. Transit. Aircon po. Up and down po, may taas, may baba. Ganun po. Kompleto po to ay sapos dito po naman ng mga kumbaga madala kang iluluto, ihawan, ilulutong mga pagkain dito po. Dito po ang lutuan ng mga kon bisita. Kung may Tapos ano po dito? yan Tingnan pa po yung natin. pispan na isa. Last po. Ito yung Pang ilang pispan po yan? pang-apat po ito. Pang-apat. Ito po. Sako pa rin nung doon sa isa. Kun na po yan sa ilalim. Ilalim. Po ay ng kubo. Pinatayo po yan. Lagyan nila para malamig daw po. Ito. Ito po yung pispan niyang pang-apat. Malaki pong kuhan dito. Gurami po. Ang lalaki dito. Kaya malabo pong ganyan. Gawa nung Ulan. laman. Nilalabo nung laman na malaking ilapad. Ganito po yung kuhan dito. Gurami pala. Kalalapad. Ganda po kalalapad. Ganito po kalalapad yung gurami rito. Malaki. Malalaki po. Kaya po malabo. Siya. Saka hipon. May mga hipon din po ito. Pagka po nag-harvest sila ng isda, ilang buwan? Ay depende po kasi pag may nag-order. May nakaumang puro na si May, itatas lang niya yun. Ganun. Ay, tataas lang po. Yung si Ma doon, may nakaumang po. Parang net, ano Parang po? net po, nakaumang na, itatas lang yung ganyan. Huli na po Okay yung na. mga tilapia ang malalaki. Opo.